Nagbabago ang mga tao. People change. Ngayon mabait, bukas hindi. Ngayon parang tupa, bukas ahas na tumutuklaw. Isang tanging kaibigan lang ang maaasahan natin sa buhay na ito. At wala na pong iba kung hindi ang Diyos. Yes, accept all people as your friend, but be careful with them. Put people in their proper place. The question is, do we consider God as our friend? Do we choose God as our good company? Tandaan niyo po ang kahulugan ng kabanalan. Holiness is having a good friendship with God. Kung hindi mo kaibigan ng Diyos, anong ibig sabihin? Kaaway mo siya. At kung kaibigan mo ang Diyos, ito ay isang palatandaan na kinakausap mo siya, na binibisita mo siya palagi. May mga magkaibigan na hindi nag-uusap. May mga kaibigan na hindi nagbabatian. Pero kahit na wala silang sabihin na mga salita, magkaibigan pa rin sila. Bakit? Kasi mahalaga, nag-uugnay ang kanilang mga isip at puso. Yan lang naman ang hinahanap ng Diyos sa atin. Yung magkaugnay ang ating mga isip at puso sa Kanya. My dear friends, God wants us to be His friend. The question is, do we want to be friends with God? The good news is, when we choose God as our friend and our constant companion, remember this, you will never be afraid, you will never be alone, and you will never be lonely. Yan ang malungkot na kwento. Minsan sa buhay natin, ang dami mong kaibigan, pero bakit natatakot ka? Bakit nalulumbay ka? Bakit nalulungkot ka? Kasi isa lang naman talaga ang makakapagpuno ng hinahanap at inaasam ng ating mga puso at kaluluwa. Walang iba kung hindi ang Diyos. So let us ask the grace to choose God always. God chooses us as His friends. Despite of our worthiness, despite of our misgivings, despite of our sins. Ganyan tayo kamahal ng Diyos.